Marami sa residente ng Barangay 62-A ay mga mangingisda, kaya ang ilang araw na fish kill sa kanilang lugar, malaking dagok para sa kanilang kabuhayan at hanap buhay. Kaya ang programa, agad silang nirespondihan. Alam ng programa ang hirap na pinagdaraanan ng mga residenteng naninirahan sa Canyacao Bay. Kaya naman, agad tayong nangalap ng tulong sa ilan nating certified e-responders na agad ding tumugon sa atin. At ang ating food packs, naglalaman ng bigas, noodles, canned goods, pang spaghetti at mga biskwit. Katuwang ang inyong pong lingkod, maayos na sinalansan at binalot ang ayuda na ating ihahatid. Madaling pa lamang ay naghahanda ng team sa paglalagay ng ating mga food packs. Tumulak na rin ang Responde team para magbigay ng tulong sa ating mga kababayang Caviteño. Pagdating sa lugar ay agad na umalalay sa atin ang ilang residente para dalhin ang ating mga ipamimigay. Maayos din na pumila ang mga evacuees na nasa listahan ng barangay. Bago pa man magsimula ang ating pamimigay, ay dumating si Mayor Chua upang personal na makilala ang grupo. Kami po yung taga-responde ng Net25. So last time po, binisita na po namin kayo para malaman po yung inyong kalagayan. And ngayon po, meron po kaming bit-bit na konting tulong po sa mga pamilya po nila. At dahil handa ng lahat, isa-isa na ang pumasok ang tatanggap ng ating mga food bags. Mabilis na naubos na nasa 100 food bags na ating inihanda. Maraming salamat sa bigay na itong Net25 dahil nabiyaan na naman kami po ulit. Salamat. Maraming po salamat. Maraming salamat po sa Net25 Responde po sa tulong po ninyo. Malaking bagay po yun. Salamat talaga sa mga blessing. Salamat po, salamat po. At ito yung malaking bagay na para sa amin. No? Salamat ng marami. Malaking tulong po sa amin to. Masaya po kami dahil sa biyayang natanggap namin. Papasalamat po kami dito sa Responde. Maraming salamat sa lahat-lahat. Sana marami pang blessing na dumating sa amin at marami ding blessing na dumating sa Responde. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Maraming po salamat. Papasalamat ako sa Net25 dahil yung hiniling po namin mga tumulong na maglinis ng isda sa ilalim ng silong, nabigyan nila ng tugon. Nagpapasalamat ako at totoo silang bumalik. Maraming salamat po sa Net25. Lahat sila lubos ang pasasalamat sa ating programa para sa naibahagi nating Responde. Actually, napakalaking tulong po para sa amin at sa aming mga affected families yung binigay pong na tulong katulad ng tulong na binigay ng Net25 Responde. Dahil alam naman po natin, no, sa hirap ng panahon ngayon ay hindi po talaga kakayanin ng lokal na pamahalaan lamang ang lahat ng pasanin, no, para mabigyan ng ayuda at tulong itong ating mga residente. So it's very important and sa amin po talaga nagpapasalamat kami, especially sa Responde na talagang nagbigay at nagpaabot ng tulong sa ating mga pamilyang naapektuhan. At ganoon din sa iba pang mga ahensya nagparating na ng tulong at magpapadala pa rin ng mga ayuda dito sa aming mga kababayan. Maliban sa ating naibahaging tulong, target din ng Responde team na alamin ang naging resulta ng investigasyon at pagsusuri na isinagawa ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayon kay BFAR Region 4 Senior Agriculturist Marinel Punsalan, nasa isinagawa nilang pag-aaral na tukoy na ang posibleng dahilan ng pagkamatay ng mga isda. Noon pong November 13, Monday. So nandun po ako sa office namin sa Naig. So may tumawag po around 11 a.m. Tumawag yung City Agricultural Officer na si Mr. Frederick Sierra. At marami daw patay na nakita sa Cavite City. So agad-agad po ay tumawag po ako sa regional office na nireport ko nga po na marami ng isdang patay na nakita sa Cavite City. So yun pong aming regional director, agad naman pong nagpadala ng team. So pagdating po doon sa site, nandun na po yung City Agriculturist, Farm C, Bantay Dagat ng Cavite City,
at saka po yung Coast Guard. So sumakay po kami dun sa Coast Guard. So nagkandak po ng sampling. 3 sites po sa Cavite City. Yun pong sampling is yun pong water quality monitoring at saka po yung sa plankton analysis. Maraming factors na i-consider kung bakit kaya namatay. Pero sabi nila, napadpad lang daw yun doon sa Cavite City. Kasi imposible po na magkaroon ng tilapia doon. Ang tinatawag po nila yung tilapia ang Arroyo, Gloria. Kasi sa Cavite City po, ang pangunahing ikinabubuhay nila ay yung mussel culture, tahong. So wala pong masyadong tilapia. Ang meron po ay sa Bacoor. Ang BFAR naman po, talaga pong may quarterly monitoring ng water sampling dito po within Bacoor Bay and Caniaco Bay. Ang mga tinest po kasi is ammonia, dissolved oxygen, pH, alkaline, tsaka yung temperature. So, ang pinakang delikado po, itong dissolved oxygen. Ang dissolved oxygen po is ang standard level is nasa 5 milligrams per liter. So, yung lumabas po is 0.5. So, sobrang baba ng dissolved oxygen. So, pag ganyan po, kahit sa fish pan, pag sobrang baba ng oxygen, kahit sa tao, hindi na talaga makakahinga yung isda, mamamatay. So, yung ammonia po is sobrang taas din. So, ito pong ammonia, dahil din po siguro dun sa namatay ng mga isda, nagkakaroon ng decomposition. Pag sa fish pan po, at saka, o kaya sa mga fish cage, like sa Batangas, pagka po yung overfeeding, tumataas talaga po yung ammonia, bumababa ang oxygen, namamatay din po ang isda. Sa kabila nito, lumabas din sa pagsisiyasat ng otoridad ang posibleng pang-aabuso sa kalikasan ng ilang mga isda. Pagdating po sa Municipal Fisheries Production Data, ilan lang po per fishing boat. For example, meron pong ilang bangka, may data po kami. Ang huli lang ng mga isda, 3 to 4 kilos per day. Kasama na po yung tilapia. So, paano nangyari ng 7 tons? Tapos kanina lang, may na-interview ako dito sa mga, baka daw po pwede rin na dynamite. Sabi ko, posible ba yung ganong kadami is pinaputukan? Posible din daw. Ngunit walang matukoy na eksaktong pinagmulan ng mga patay na isda base sa kanilang pagsisiyasat. Kasi po pag may hanging amihan, yung agos, mula dun po sa Parañaque, Bacoor, pag ganun puntang Cavite City. After po ng Cavite City, dapat po magkakaroon ng sampling sa Bacoor. Ngayon, pagdating namin dun sa Bacoor is gabi na, hindi na rin kami nakapag-sampling. Pero natawagan ko yung city agriculturist na si Mr. Alan Chua. Sabi ko, pakikuha na lang ng tubig. So, nagdiretso na po kami sa bahay nila. So, nagkaroon na rin ng interview. Kasi ang sabi naman nila, Saturday daw, meron parang naghihingalo na isda. So may 2 bangka daw na yung bantay dagat, mismong nandun din yung bantay dagat, na nakuha pa nila, so nakakain pa nila. So nung kinabukasan daw po, ang dami na nilang nakikitang patay. So wala na silang magawa. So hindi rin niya masigurado kasi sinasabi naman niya na marami talagang tilapia din sa kanila. So, hindi niya masigurado kung ito ay galing lahat sa amin kasi sobrang dami. Baka po, kasi syempre gabi, hindi naman niya nasusubaybayan kung galing Parañaque yung yun po yung sinasabi nung Tapos, after mga 2 weeks ago daw, nagkaroon ng masamang tubig alig. So, pagka po gano'n, namamatay naman yung tamo. Yun naman po ay yearly. Ngayon lang po nangyari daw talaga na sumobra naman yung dami ng namatay. Naglalatag na ang BFAR ng mga proyekto at programa para maiwasang mangyari pa ang fish kill. Ngunit ayon sa kanila, limitado ang kanilang maaring maging aksyon para magpatupad ng malawakang proyekto, lalo na't ang pangangalaga sa mga municipal waters ay nasa ilalim ng pamahalang lokal. May programa din na coastal clean-up. Tapos meron din po kaming sa mangrove. Actually nga po yung sa Bacoor, ang dami na namin naitanim na mangrove. Buti na lang. Kasi nakakatulong talaga ang mangrove sa kasi dati po yung basurahan. Ang unang-una po yung mga solid waste. May nanggagaling sa upland areas na baba sa Manila Bay. Ang problema po dito ay yung siltation at sedimentation. Sobra na po ang burak sa ilalim. Dapat yun po is hinuhukay. Dinedredge. Kaya isa pa po yun, pag nabulabog yun pag hinukay na, nabulabog sa ilalim, nalabo, namamatay po yung isda. Bilang tugon sa pangyaring ito, ang lungsod ng Cavite humahanap din ng alternatibong pangkabuhayan para sa mga residenteng malapit sa baybayin. Tinitingnan din nila
ang ilang pang hakbang para maproteksyonan ang mga ito kung sakaling mangyari muli ang pagdagsa ng patay na isda sa kanilang lugar. Well, papatuloy naman yung ating mga programa na nagbibigay ng livelihood program sa ating mga kababayan sa lungsod ng Cavite. Especially doon sa area na yun na katabi lang doon tinatayo natin yung ating TESDA Center. Nang sa ganun ay magkaroon din ng alternative na pagkakakitaan ng mga pamilya sa Barangay 62A na hindi lang sa dagat umaasa. So yun yung ating long-term plan na hopefully pagka natapos yung ating TESDA Training Center ay makapagbigay tayo ng additional knowledge sa ating mga residente dito at makapagbigay tayo ng mga certification na makakatulong sa kanila sa paghahanap ng kanilang trabaho. Kasi naging challenge para sa amin ay kunin yung mga dead fishes sa ilalim ng mga bahay kasi pumasok na doon yung mga dead fishes at yun yung naging dahilan kaya medyo naging matagal yung pagkuha natin at paglinis sa area. So with the net, safety net that we installed doon sa area, hopefully yung mga trash at yung mga dead fishes na kung meron man napupunta ay hindi na pumasok sa ilalim ng kanilang mga bahay. But let's all remember na itong mga dumi, mga basura na to, mga dead fishes na to ay hindi galing sa Cavite City. Ito ay galing sa mga baybaying dagat na katabi natin na inagos lang dahil during that time yung hangin natin sa amihan papunta po dito sa amin. So ibig sabihin yung mga basura o dumi na galing sa ibang lugar ay dito po napadpad sa ating lugar. Higit sa lahat, mas pinalakas nila ang kampanya para patuloy na alagaan ang kalikasan at huwag gumawa na maaring magdulot ng peligro at kapahamakan sa nakararami. Merong ganyang incident ng fish kill, agad-agad po niyong ipaalam sa BIFAR or sa LGU para mabigyang action agad katulad ng 2 days na. Tapos yun pong napapansin ko, yung mga nakatira sa yung mga illegal settlers, sana po wag naman silang magtapon ng mga basura doon kasi isa din po yan sa cause ng pollution. At saka po, unang-una po din yung illegal fishing. Kasi po, ang illegal fishing, yung dynamite fishing, pag po yan naghagi sila, talagang namamatay din yung mga isda. May mga meeting or mga pagpupulong na para sa ikauunlad naman ng ating bayan, umattend naman po yung mga fisher folks para po makipagbalikatan sila sa gobyerno din, hindi yung parang binabaliwala lang nila. Ang buong pamalang lungsod ng Cavite ay patuloy na magkatrabaho para protektahan ang bawat isa sa inyo. Bawat insidente o pangyayari sa ating lipunan, nag-iwan ito ng aral sa ating mga Pilipino. Isolated case man may tuturing ang naganap na fish kill sa Cavite City. Nagdulot naman ito ng peligro para sa ating mga kababayan. Mabuti na lamang agad itong naagapan dahil sa mabilis na pagresponde ng ilang individual, katuwang ang lokal na pamahalaan. Ang programa hangad na hindi na maulit pa ang ganitong uri ng perwisyo sa kalikasan at buhay ng tao. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.